bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataog ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano o yung St. John Lateran. Doon po ito sa Roma at ito po ang luklukan o katedral sa Roma kung saan ang ating Santo Papa ang tumatayong obispo. So, Santo Papa at the same time, siya ang bishop dito po sa Roma. At sa umagang ito, sa linggong ito, isang aral ang ugali no, na ipinapakita sa atin ni Jesus na dapat nating taglayin. Yan ay ang malasakit. Sabihin niyo nga po, malasakit. Ulit, malasakit. Sabihin niyo sa katabi niyo, magmalasakit ka naman. Naintindihan pa ba natin yung kahulugan ng malasakit? Sige, tingnan po natin yung konteksto no, sa pagdiriwang ng ating, o sa ipinagdiriwang natin ngayon. Ito ay tungkol sa usapin din sa templo, o yung dambana, o simbahan. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, pinapaliwanag dito na ang simbahan o ang templo, yan ay daluyan ng buhay. Kaya nga doon sa pangitain na ipinakita sa kanya, may dumaloy na tubig. No? At ang simbahan no, ay pinagmumulan ng buhay, nagbibigay ng buhay. Yun yung purpose no, ng templo kung bakit ito'y binigay ng Diyos.
Bukod sa masisilungan, bukod sa matatakbuhan, ito ay nagbibigay ng buhay. Ngayon, sa ating ebanghelyo, nagalit si Jesus. Kasi sabi dito, gumawa siya ng lubid at hinagupit niya yung mga nagtitinda, mga nagbibili ng mga baka, ng mga tupa, kalapate, at maging yung mga namamalin ng salapi. Ito ay kanyang pinagtataob. Kung maalala po ninyo, madalas na pumupunta sa templo ang pamilya ni Jesus. Si Jose, si Maria, kasi required ito sa kanilang mga Hudyo, na at least isang beses, isang taon, sila ay magbalik at pumunta ng templo para maghandog, para mag-alay, para magpasalamat, para magdasal at makipag-ugnayan sa Diyos. So mula nung bata siya, nakikita niya na yung templo. At yung templong ito, ilang beses na rin itong tinangkang kunin ng ibang mga lahi, mga mananakop. Ilang beses na rin itong pinataob, sinira, tapos muling itinatayo sa tulong pa rin ng Diyos na itatayo at nanunumbalik yung kaningningan. Dahil sa templo, nandoon ang kaban ng tipan. Nandoon ang presensya ng Diyos. Pero, eto sa ebanghelyo natin, nagbabalik si Jesus para sa pagdiriwang ng kanilang Paskwa. Pero bakit ganon? Ang gulo-gulo na ng templo. Yung bahay dalanginan, sabi dito, ginawang palengke. Malinaw naman po na sinasabi dito, ipinagtabuyang palabas. Na-imagine niyo po ba? Hindi po masama yung mga nagtitinda. Hindi masama. Sa panahon natin ngayon, kapag pumunta ka sa ibang mga simbahan, may mga religious articles. May mga damit na nagtitinda, may pagkain, may mga hayop na tinitinda. Kasi kailangan yun kailangan sa paghahandog. Pero dito yung kalabisan na pinaira, lalong-lalo na ng mga namamahala sa templo. Kasi nasa loob na ng templo. Nakikita niyo po ba? Nasa loob. Ipinagtabo yung palabas. Alam nga naman, ipinagtabo yung paloob. Ipinagtabo yan palabas ang mga ito. Sa kanya sinabi, huwag niyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Kalabisan na yung ginagawa natin o ginagawa ng mga tao sa panahong ito. Kaya hindi ito napigilan o natiis ni Jesus. Nahayaan na lang ng ganon. Kaya nga sabi, ang malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. At yun yung kailangan din natin sa panahon ngayon na baka nakakalimutan na natin magbigay ng malasakit. Ito sa simbahan natin. Ito ang tahanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Tahanan ito ng Diyos. Sa tulong ni San Jose, ibinigay para sa gagalangin, sa bayan ng gagalangin, para meron kayong matakbuhan, masilungan, mapuntahan. Kung kayo ay gulong-gulo na, pumunta kayo dito, makakasumpong kayo ng kapahingahan, ng kaliwanagan. Pero yung tanong nga, nararamdaman nyo ba ang presensya ng Diyos sa tuwing kayo ay pupunta dito? Na ibibigay ba namin, lalo na ako bilang lingkod ng parokyang ito, itinalaga din dito para pangalagaan ang simbahan nito at matiyak na ang bawat sakramento ay naibibigay lalo na sa higit ng mga nangangailangan. Nafi-feel nyo ba ang presensya ng Diyos sa inyong pagpunta dito? Naririnig nyo ba ang Diyos kapag ipinapahayag namin ang mga salita ng Diyos? Sige nga po, tumingin nga kayo sa paligid ng ating simbahan. Tumingala nga kayo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magmalasakit ka naman.
Gusto, minsan kasi, di ba, no, yung ibang mga parishioner, dumadayo pa sa ibang simbahan kasi para sa kanila, ay, maganda yung simbahan dun eh. Ay, maganda yung audio doon, yung sound system. Ay, magaling yung pari doon. Ay, magaling yung choir doon. Mababait yung mga nagsiserve doon. Kasi kung, halimbawa, hindi na pumupunta ang mga tagagalangin, yung iba naman kasi talaga tamad na, no? Pero baka lang sakaling may mga ganong dahilan, bakit ayaw na nilang pumunta dito o magsimba dito sa ating simbahan? Eh, napakaganda ng tahanan ni San Jose. Diba? Pero bakit hindi sila pumupunta dito? Yan yung magandang mapagnilayan natin. Tayo bang mga naglilingkod dito sa simbahan, nararamdaman ba ng mga tao yung malasakit? Kasi sa atin dapat unang nakikita ito eh. Mamaya may itatalaga tayong mga bagong, ano ba to? Kolektora ba ito? Ha? Greeters. Greeters, di nga kayo bumabati. Pag pumasok yung mga tao, nakasimangot. Ano ba namang greeters yan? Walang mabuhay. Walang ganun, no? Pero tandaan nyo, no? Kayo ay magiging kabahagi ng mga lingkod ng simbahan. Kailangan ng simbahan yung may malasakit. Minsan po, no, siguro po nakikita niya naman, inuunti-unti natin, at least mas maging maaliwalas po, mas maging maayos, lalo na itong sound system natin, inuunti-unti. Mahirap man sa bahagi ko, bilang inyong kura, yung manghingi na manghingi, yung mag-fundraise na mag-fundraise, mahirap din para sa amin. Lalo na kung ang i-feedback, ano ba naman si Father, wala nang ginawa, kundi mag-fundraise na mag-fundraise, mag-solicit na mag-solicit. Eh kung may malasakit ba naman kasi kayo, di ba? Magkusa naman kasi kayo. Di ba? Pero inuunti-unti natin sa abot na ating makakaya na hindi magiging pabigat o mabigat sa inyo. Kasi unang-una, pag pumunta kayo dito, ang dapat na naibibigay sa inyo ay ang Diyos. And then, nasa sa inyo na kung kayo ay magbabalik handog. Pero gusto ko lang bigyan ng diin yung malasakit, no? Sa susunod niyan, minsan nangangamba po ako, no? Pag umuupo ako dyan sa upuan ninyo, di ko alam kung ano ba, mabigat na ba ako o malambot na yung mga kahoy. Nararamdaman niyo ba? Pag umupo kayo, yung lumulubog siya, baka kailangan niyo rin mag-diet kasi. Baka mamaya ako lang ba to? Pero lumalambot ang mga upuan, nasisira yung mga luhuran. Sinabi naman, wag tatapakan. Pero tingnan nyo, nakapatong ang mga paan. Kaya papalitan na naman natin yung mga foam. Kasi pag lumuhod, di ba? Mahirap lumuhod sa matigas na kahoy. Gusto natin, mas maging komportable kayo. Kaya unti-unti, sinasaayos. Kaya sa mga naglilingkod, no? Lector man, choir, lay minister, MBG, lahat, no? Mga sakristan, kailangan magmalasakit tayo sa simbahan. Ito ang tahanan ng Diyos na ipinapagamit sa atin. Bukod dito, sabi nga sa ikalawang pagbasa, di ba? Tayo ang simbahan. Tayo ang templo ng Diyos. Mga taong simbahan, na kapag lumalabas tayo dito, tayo ang nagiging mukha ng simbahan. Mukha ng San Jose. Eh yung bibig kaya ng San Jose? Uy, mga nagsaserve. Ang San Jose ba o si San Jose ba, ang Diyos ba nagmumura? Si San Jose ba nakikipagchismisan ba? Eh pag lumabas tayo, di ba? Tayo na ang simbahan. Kaya nga, tatanungin kayo ng mga tao, anong sinasabi ng simbahan tungkol sa nangyayari sa paligid? Malasakit ang kailangan. Pag-uwi ninyo sa inyong mga bahay, yung mga kabataan dito, kailangan ninyong magmalasakit. Minsan nakakatuwa din kayo, no? Gustong-gusto rin natin yung nag-i-staycation, di ba, no? Kasi pag nakita mo, yan ba, yung kwarto sa hotel, kwarto sa condominium, ang ganda-ganda.
nakatuping maayos yung kama, yung mga baso, nakaayos yan. Pipicturean mo pa yan. Pero pag alis mo, binalahura mo. Hindi mo tinutupi. Kaya, sa loob ng bahay, saan gustong-gusto mong makitira sa ibang bahay, gustong-gusto mong natulog sa mga staycation. Bakit? Kasi yung bahay nyo ang gulo-gulo. Tapon dito, tapon doon, damit dito, damit doon. Ayaw nyo kasi magmalasakit. Gusto nyo pala ng malinis, maaliwalas na bahay, pero ayaw nyo magmalasakit. Nakita mo nang may nakatambak na hugasin, ayaw mong hugasan. Tapos ang gugulo-gulo sa bahay, ang dumi-dumi sa bahay, bakit di ka magmalasakit? Gawin mo. Sa nangyayari sa lipunan natin, maraming tao wala nang malasakit sa kalikasan. Kaya, tinan mo, sinisira ang kalikasan. Ano nangyayari? Di tayo din. Isisisi ba natin sa kalikasan? Sinong nagbalahura ng kalikasan? Sinong nagsalita nung inuumpisahan palang sirain ng kabundukan para tayuan ng mga building? Walang nagsalita. Sino nagsalita at nagmalasakit para tumulong na magsalitang huwag niyong putulin ang mga puno? O kaya, kahit ordinaryong ulan, lubog. So lahat ng pinagpaguran mo, pinagpapaguran ng tao, ipinupundar, wala na. Isisisi na naman natin sa kalikasan. Nakakatuwa ngayon, no? Yung mga post nila sa social media, at least, no? Nakikita natin, may pag-asa talaga. Kasi itong paparating na bagyo, bagamat ipinagdarasal natin, sana humina, no? Sana humina. Hindi mawala, pero sana humina. Pero, nakikita natin, di ba? Kumikilos ang ilang mga barangay, nililinis na ang mga ilog, di ba? Pinaghahandaan, yun yung may malasakit. Hindi yung kung kailan nandyan na, saka tayo, di ba? Sa mga nagkamal ng maraming pera sa pagkuha ng dolomite sand, sa mga nagkamal ng maraming pera, bilyon-bilyon ng mga pumutol ng puno, magmalasakit naman kayo habang may panahon pa. I-restore ninyo, taniman ninyo ng mga bagong puno dahil may pag-asa pa naman yan. So, malasakit naman. So, sa atin, siyempre, magsisimula sa atin. Ito, mga to, ha? Huwag kayong burara. Huwag yung, ang ganda-ganda nyo nga, pero burara naman sa bahay, wala din. Ano yan? Pero lalo na po, no, sana sa atin, dito sa ating parokya, magmalasakit po tayo. Mahirap yung magrereklamo lang tayo ng magreklamo. Simulan din natin, no? Huwag niyong iwan yung mga kalat, yung mga basura, yung mga plastic cup, mga tubig, huwag niyong iwan. Iuwi ninyo. Huwag niyo itapon sa daan. Ilagay niyo sa tama. Para na sa mas maging maayos ang ating pamumuhay. Huwag na nating hintayin magalit ang Diyos at hagupitin tayo ng Diyos bago tayo kumilos o matauhan. Amen?